Evening everyone. And pinagpalang gabi po. And ngayon kasama natin si Debong Titi of si Ate Eva. Yan, si Joseph kasama natin dito sa bahay. Si Topper din. Si Arlene kasama din namin. Galing kami birthday sa Ataan kanina. Si Ate Arlene. And ang inay Ja and si Jeya. Hi Jeya, hi. Wan ko ba't umalis si Dave? Hi Chat daw, mo. hi. Hi Hi Jeya. po. Hello. So yun, tayo dadako na sa chapter 7 of the Bible, our Zoom Bible reading. We're almost done with uh, the chapter, with the book. This malapit na tayo makakompleto ng 3 book and praise God sa lahat ng mga kasama natin dito ngayon. And dito sa buong chapter 7, isa sa mga napansin ko, usually kung mababasa natin from chapter 1 to chapter 1 hanggang chapter 6, makikita lagi natin yung sinasabi ni Amos na mga judgment and warnings na pinapakita ng Lord sa kanya. Pero this time around, parang ito yung time na si Amos mismo, parang naano na rin siya na, grabe talagang sasapitin ninyo talaga. Kaya parang nagkaroon na din siya ng heart and burden na talagang ipag-pray yung kanyang yung bansang Israel. And this chapter is significant because it introduced the intercessory role of Amos. Yan, yung siya yung parang nagpiplead na on behalf of Israel. And makikita din natin dito yung confrontation kay Amaziah, which is si Amaziah, gaya na nabanggit ko before, is siya yung priest sa Bethel. And yung Bethel, isa siyang lugar kung saan nagwo-worship yung mga tao. The bad thing lang dun sa ginagawa nilang worship and rituals na ginagawa sa Bethel is hindi siya yung godly kind of worship, kundi mga ritual lang siya that is malayo yung puso nila sa Panginoon. So welcome Kimi. And now, if we will cluster the whole chapter, makikita natin kung paano siya cluster. So from verse 1 to 3, makikita natin yung vision ni Amos. Kapag sinasabi niya yung vision niya, kung saan yung mga locust i-devour niya o kakainin niya yung mga lupa nung lugar ng Israel. Pero dito ang ginawa dito ni Amos, dahil nakita nga niya yung judgment na tatanggapin ng Israel, nagpray siya. And makikita natin dito sa English version, nakalagay dito na God relents. Ngayon sinearch ko, hindi ko din kasi masyadong gamay yung ibig sabihin ng word na relent. Ang ibig sabihin pala ng relent is parang nagbago yung isip or parang nag-at ease yung mind ng Lord. So through prayer, pinakinggan ni Lord, pinakinggan ni God yung prayer ni Amos, which is nung nag-intercede siya. Pag sinabi kasi natin ano bang kinaibahan ng prayer sa intercession or sa pag-intercede. Pag prayer kasi, general na siya. Pwedeng prayer mo sa sarili mo, prayer mo sa iba, prayer mo sa kahit na sino. Pag sinabing prayer, it is your communication with the Lord. Pero pag sinabi naman natin to intercede, ibig sabihin is pag maging tagapamagitan. Ibig sabihin siya yung naging tagapamagitan mula kay God tsaka sa Israel. So the next one is yung verse 4 to 6 naman. Makikita naman natin dito yung vision naman ni Amos dun sa fire na dadating, and dadating daw na consuming fire dun sa land of Israel. And nag-intercede ulit siya, nag-intercede si Amos, and after ni Amos nag-intercede, ang Panginoon ay ulit nakinig ulit sa prayers ni Amos na nagpapakita that God listens to intercession. Nakikinig ang Panginoon sa kung hindi may mga taong hindi nila kayang mag-pray pero ikaw kaya mo mag-pray sa kanila, nakikinig pa rin ang Panginoon sa ganung klase ng prayer. Pero we can see from verse 4 to 6 na hindi yung judgment ng Panginoon palapit ng palapit, hindi siya yung habang natagal ay nakakalimutan ng Panginoon yung judgment niya, which is dito na nga pumasok yung verse 7 to 9 kung saan nagkaroon si Amos ng vision about the plumb line. Mamaya pag-aaralan natin yung kung ano ba yung plumb line na tinutukoy. So basically, even this time, hindi na nagpray si Amos. Parang nanawa na rin siguro si Amos sa pagpe-pray sa kanila. Pero ang nangyari nga doon, parang pinakang point ng verse 7 to 9 is sinasabi ni Amos that the judgment of God is certain. Dadating siya. Hindi it's a matter of if,
but it is a matter of when, kung kailan. And then yung verse 10 naman, to 13, ito naman yung confrontation ni God at ni Amos kay Amaziah, kasi nung time na to, 'di ba si Amaziah nga siya yung priest ng Bethel. Yung Bethel isa siyang worship center. Sinasabi niya kay Amos na hindi naman yung totoo, yung mga sinasabi mo puro kumbaga fake news 'yan. Pero ang pinakang point dito ni Amos, I'm just a messenger. Hindi ako yung hindi sa akin galing tong mga judgment na to, hindi galing sa akin yung mga warning na to, but this comes from God. So even and dito natin makikita din na talagang when the word of God is revealed, kapag ang salita ng Panginoon ay nire-reveal pagdating sa mga tao, parang may mga false teaching talaga na kokontra dito na nagre-resist dun sa truth. And from verse 14 naman to 17, dito naman yung may note, feeling ko may notes talaga ako. Oh my gosh. Yan, verse 14 to 17 naman, nakalimutan ko yung notes ko. Yung Amos insists that he is not a professional prophet but called by God. Na parang pinapakita nga dito ni Amos yung mensahe niya that God's call cannot be silenced, which means kapag ka ang Panginoon meron siyang judgment, it will come. And kapag sinabi ng Panginoon that He will do something, He will do something. Hindi siya para pigilin at hindi siya para alam mo yun, para hindi mapigilan ko ang gagawin ng Panginoon. So, madaming mga magagandang message dito sa maiksing chapter na to. 17, bas dito sa maraming magandang lesson din sa mga verses na to. And we will talk about it in 3 points. So, let's start. Yan. I think one of the most obvious or pinaka mahalagang lesson that we can learn from this chapter is yung point number 1. There's power in intercession. Pwede bang i-type natin dyan? There is power in intercession. Papagaling nga mag-spelling. Hirap din ako ng spelling to kanina. There is power in intercession. Like what I said, pag sinabi natin intercession, which to intercede means to go in the middle ng taong pinagpe-pray mo at ng Panginoon. So, dito natin makikita na, di ba merong vision na nakita si Amos, and because Amos prayed and intercede for Israel, God relents o yung Panginoon na nagkaroon siya ng mercy sa kanila na sige ha, I'll give you mercy. And nakita natin yan twice and it shows how powerful our intercession is, di ba? Kung mababasa natin, sabi dito sa Amos chapter 7, verse 2 to 3, sabi niya, nakita kong sinisimot na mga balang, which is yung mga locust. Sabi niya, nakita kong sinisimot na mga balang ang lahat ng halaman sa lupain. At nasabi ko, Panginoong Yahweh, patawarin mo po ang iyong bayan. Ibig sabihin, ito si Amos na nagsasalita. Na patawarin mo po ang iyong bayan, paano po sila mabubuhay? Sila'y maliit at mahihina. Nagbago ang isip ni Yahweh at sinabi niya, hindi na mangyayari ang iyong nakita. And so yung pagka-cry out ni Amos, yung kanyang prayer, yung kanyang intercession, shows kung gaano ka makapangyarihan ang ating prayer. Na ito din ang pinakang ano kasi nito, ang makikita dito, unang-una, na ang Panginoon nakikinig siya sa prayer or sa intercession. Minsan kasi may mga tao na parang they cannot pray for themselves, di ba? Iwan ko kung na ano yun, minsan may mga time na ikaw mismo nahihirapan ka mag-pray, hirap ka lumapit sa Panginoon. And dito naman natin makikita naman yung heart ni Amos na ano kasi siya before siya naging prophet talaga, sabi nga dito paulit-ulit niyang sinasabi, hindi naman talaga ako galing sa pamilya ng mga prophets, hindi din naman ako nag-aral sa pagiging propeta, pero ang trabaho niya talaga ay shepherd siya. Shepherd siya. Kumbaga, pastor siya na ano ha, hindi yung pastor ng tao, kundi literal talagang pastor ng mga tupa. And makikita natin dito din yung heart ni Amos when it comes to the nation of Israel, na talagang he cares because he cares, he prayed for it. Ano? Yon. So intercession means standing between God and people. So do you are pleading on their behalf. So actually makikita din natin tong mga intercession dun sa tandaan nyo nung sa sa book of
sa Book of Exodus kung saan yung mga tao ng Israel, yung mga Israelita, sila ay sumasamba sila dun sa mga calf. Tapos habang nandun sila, si Moses nagpe-pray sa kanila. And it shows na talaga ang Panginoon, He listens to our prayer. Ano? And we can read from, sabi dito, even when they don't deserve it, God responded with mercy, holding back His judgment. Kaya sabi dito sa 1 Timothy 2 verse 1, sabi niya, una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingang panalangin, pagsamo, at pasasalamat para sa lahat ng tao. Even the New Testament, tinuturo ito kung gaano kahalaga at kaimportante lalo na sa mga believers that we intercede for other people. So in the New Covenant, we see this fulfilled in Jesus. And alam niyo, habang binabasa ko to, hindi talaga maiwasan or hindi talaga, alam niyo, super clear sa akin ang message ng Lord na si Amos talaga, siya para siyang picture ni Jesus in the New Testament. Na si Amos, yung dating nag intercede between God and His people, now naman, si Jesus naman yung nag intercede sa pamagitan nag-intercede mula sa God the Father at sa iyo. Ibig sabihin, sometimes you are, ano alam mo, nahihirapan ka minsan mag-pray, pero alam mo that you have a spirit in you who is praying in you, for you, and with you. Di ba? So, sabi dito sa Hebrew chapter 7 verse 25 says, He lives to intercede for us. Amen? So Jesus is a picture of Amos dito sa story na to kung saan si Amos, he is praying for you. So, what is the practical application na matututunan natin dito? First, you can pray for your family, you can pray for your church, you can pray for your nation. Sa bansa natin ngayon, di ba? Ang daming mga nangyayari. And also, do not underestimate the power of prayers. Maliit man yan, malaki. Alam niyo, kung mababasa niyo yung prayer ni yung prayer ni Amos kanina, sabi niya, anong magagawa ng Israel ay napakaliit lang nila. They are so weak. Minsan may mga ganun din tayong mga prayer, di ba, na parang kailangan ko ba itong ipag-pray dahil maliit lang naman tong bagay na to. Pero we know that even in small thing God works. Amen na kahit sa mga maliliit na bagay, yung parang sa tingin mo parang, ay, pakikinggan pa kaya ng Lord yung prayer na to, yung simple-simple lang. Pero ang Panginoon nakikinig sa'yo. And also, dito, dalawang makikita ko kung ano yung mahalaga sa atin. Pangalawa, unang-una, napakahalaga that you pray for the weak. Kapag nakikita kang kuwari na naglulupaypay, nanghihina, that you pray for them. Pangalawa naman, it is important na magkaroon ka ng mga tao na nagsasurround sa iyo na ipinagpe-pray ka. Napakahalaga na isurround mo yung sarili mo ng mga taong, alam mo yun, who prays for you, who intercedes for you, kasi yun yung mga tao mag-i-strengthen sa iyo kapag ikaw ay nanghihina. Amen. Okay, okay. So, and alam niyo, isa pang natutunan ko dito sa part na to is yung si Amos kasi, hindi naman talaga siya trained na hindi siya trained na prophet, hindi siya nag-aral, hindi siya sa lahi talaga ng mga prophet. And makikita natin dito talaga na ang pag-answer ng Panginoon sa prayer is not through our position o kung leader ka ba or kung ano ba yung, alam mo yun, yung title mo. It is not your title, but it is your humble heart to come to Jesus that you pray. Na yun yung pinapakinggan ng Panginoon. Hindi, ay, pastor ako, o kaya ay worship leader, o kaya ganito ako, ito ang ginagawa ko sa ministry. It is not that. It is your heart, yun yung humble heart mo, na ikaw ay mag-pray, ang pinakikinggan ng Panginoon. The same way with Amos. Si Amos, wala siyang title, pero meron siyang puso para manalangin. Ito yun yung prayer na pinakikinggan ng Panginoon. Amen? Amen, amen, amen. And also, we will go to the part 2 ng ating lesson number 2. Number 2 is God measures His people by His standard of righteousness. Yan. Mamaya papakita ko sa yung picture. Wala, hindi kita. Bakit? Check mo. Kita nyo ba? Kita nyo yung screen ko. Oo. Yes. Ito, kita nyo to? Ano nakikita nyo? Ipindot mo nga tumal. Hulog. Blank check daw. Parang nakasabit na ano. Plumb line. Ang tawag dyan, plumb line. Ba?
Yun yung binasa sa English Lampshade. kasi sinabi. Lang yan sa Candelaria. Plumb line, ginagamit siya sa Di ba sa mga alwagi Oo, yun eh. tama, Ate Eva. Check ka talaga. Yan, ito yung ginagamit para malaman kung yung structure mo ba is tuwid. Oo, yun. Yun yung may tali, tas may mabigat dito, tas parang doon makikita tabingi ba yung pagkakatayo mo o tagilid ba or tutumba na ba yung ano mo. So, yan yung tinatawag nating plumb line. And one lesson that we can learn from this, sabi dito ng Panginoon that God measure His people not by their own standard, but God's standard of righteousness. Ibig sabihin, alam niyo napaka nito maraming mga tao na alam mo yun yung sarili nilang standard yung sinusunod nila. Some may say na ay mabait naman ako. Yung ito ko yung kabutihan ko ay mas malaki kaysa dun sa hindi ko kabutihan kaya siguro mapupunta ako sa langit. 'Di ba? Isa sa mga common misconception niya ng mga tao na kapag mabait ka, pupunta ka sa langit. Pero yun yung standard ng tao, yun yung standard mo. Pero ang standard ng Panginoon ay iba. So, iba ang standard ng Panginoon when it comes to our righteousness. And that is isa yan sa mga ni sinasabi ni Amos sa kanila kasi gaya ng sineshare ko nung mga nakaraang week pa sila kasi ang Israel during this time is nagwo-worship naman sila, nagwo-worship sila, nagtatithe sila, nagbibigay sila ng offering nila and they think that that is enough for God to save them. Akala nila na yung mga rituals nila by their own standard is yun yung makakapagligtas sa kanila. Pero sabi dito, for Israel, the plumb line exposes their hypocrisy. Outwardly, sa panlabas, they were prosperous and religious. Sa panlabas, sila ay mayaman, sila ay makadiyos, sila ay relihiyoso. But inwardly, they were unjust, greedy, and idolatrous. Ibig sabihin, may mga iba-iba pa silang sinasamba. Their wall was crook. Pag sinabi natin crook is tabingi o hindi okay, the vision shows that God doesn't judge on appearances, He looks at the heart. Na hindi tinitingnan ng Panginoon yung ano mo na panlabas mo ganito yung pinapakita mo or yung sarili nating standard na akala nila yung standard nila na itong sa tingin ko naman okay naman ako sa harapan ng Panginoon siguro pwede na to. Pero that is not the truth. And alam nyo, isa pa sa mga standard na lagi ko naririnig, meron siguro naririnig nyo to dun sa mga message na mga mix yung message nila ng gospel. Tayo kasi, pure grace tayo. We are saved by grace through faith, not by our own action. Amen. Amen. Ikaw ay niligtas ng Panginoon sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon. Not by your own works, not on your own sacrifice, not on your own action, not any of those things that you have done, but all the things that Jesus have done on the cross. Amen. And alam niyo ba, marami pa rin mga tao na nagsasabi na hindi, dapat ganito pa rin, dapat sinusunod pa rin natin itong law na to, dapat itong law na to, ginagawa pa rin natin. Dapat parang pag hindi mo to ginawa, hindi ka talaga ligtas, hindi ka talaga totoong Kristiyano. And alam niyo, meron akong pinapakinggan kaninang maga and sobrang tugman-tugma dito. Basahin natin dito sa Galatians 1:7, sabi, it is for freedom that Christ has set us free. So binigyan daw tayo ng Panginoon ng freedom. Sabi dito, stand firm then and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. Kung alam niyo yung context nito, yung yoke of slavery na tinutukoy nila dito is yung law na tinatawag natin, which is kapag ka kasi nasa under ka ng law, you are slave of the law. Parang hindi ka pwedeng maging master ng law kasi mas mababa ka dun eh. Perfecto ang law, ikaw hindi ka perfecto. And sinabi dito sa verse 2, mark my words. Paul, sabi niya, si Paul ang nagsasalita, tell you that if you let yourselves be circumcised, Christ will be of no value to you at all. Ang context kasi nito, parang sinasabi nila na pagka ba ligtas, hindi na ba magpapatuli? Dapat magpatuli pa din. Kasi yun ang nasa batas eh. Dapat magpatuli ka pa din. Kasi kapag hindi mo to sinusunod tong mga law na to, hindi ka talaga ligtas, hindi ka talaga Kristiyano. Bakit hindi mo sinusunod tong mga batas na to? Pero sinabi sa kanila ni Pablo, if you let yourself be circumcised at yung kung ano yung ginagawa mo, magiging basihan, kung ikaw talaga ligtas, if you are saved, sinabi dito, yung ginawa ni Kristo ay walang kabuluhan. It's not enough. Yung ginawa ng Panginoon is walang kahalaga. Kasi kung magiging basehan pala ng salvation mo is kung yung pagsunod mo sa batas, then yung death ni Christ is walang meaning. There's no power
in the death of Jesus Christ. And sinabi niya sa verse 3, sabi dito, "And I declare to every man who let himself be circumcised that he is obligated to obey the whole law." Ibig sabihin, sinasabi dito ni Pablo, ang point niya, o sige, kung gusto niyo sundin yung batas ng pagpapatuli, kung sinasabi niyo na yun yung makakapagligtas sa inyo, sige, sundan niyo yung buong law. Hindi lang kayo mamili. Hindi lang niyo sundin yung kung ano lang yung standard niyo. Dapat na ganito dapat ang suot, na ganito dapat ang pananamit, ganito dapat ang pampaa mo, ganito dapat ang ginagawa mo. Kung sinasabi mo na itong bagay na to, kapag hindi mo to ginawa, hindi ka maliligtas dahil yan ang sinasabi ng batas, then do yourself a favor. Do and obey the whole law. Yun yung sinasabi ni Pablo na kung kaya mo palang iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng paggawa ng batas, huwag kang mamili, huwag kang magkaroon ng standard na hanggang dito lang. Na ito lang susundin mo, ito hindi mo susundin. Sundin mo lahat. Sabi niya, obey the whole law. Sabi niya dito, you are trying to be justified by the law that have been the law have alienated from Christ. You have fallen away from grace. Yun yung sinasabi nito. Kung sinasabi mo na kaya mong iligtas ang iyong sarili o sinasabi mo that what saves you is by following the law, then you have fallen away from grace. Wala ka sa biyaya. Wala ka sa biyaya ng Panginoon because this is the truth and this is our foundation as a Christian. Na alam mo, even kapag ka-Kristiyano ka na, minsan, kuwari, di ba, minsan, alam mo naman na ligtas ka, di ba? When you accepted Jesus Christ as your Lord and Savior, ligtas ka. But sometimes the enemy will convince you, kapag kakawara nakakagawa ka ng mali na baka hindi ka ligtas, hindi mo to magawa eh. Baka hindi ka, baka you are not saved because hindi mo nagagawa tong law na to. But ito yung emphasis na sinasabi dito sa verse na to na if you are trying to be saved by obeying the law, if you are trying to be saved by doing good works, kasi yung iniisip ng iba na kung ako talaga iligtas, bakit hindi ko pa ito nagagawa? Then sabi dito, kung gusto mo i-obey yung law, sige, obey mo. Pero sundin mo lahat. Which is, ang sinabi ng salita ng Panginoon, no one, walang sino man nakaabot sa kalalhatian ng Panginoon. And in the New Testament, we can see, sabi dito, in the New Testament or in the New Covenant under Jesus Christ, flips the timing. Kung makikita natin dito na kung makikita natin yung measurement ng Panginoon, nagbago ba? Hindi eh. Yung even in the New Testament, ang measurement ng Panginoon is yung righteousness niya, hindi yung standard natin. Yung standard niya, yung standard ng Panginoon, even in the New Testament. However, sinabi dito, Jesus flips the timing. Whereas, parang sala na to. Sala. Yan, sabi dito, in the New Testament, sabi, God measure us by His righteousness. Di ba? Yun pa rin, hindi nagbabago yung standard niya. Kung anong standard niya dati, dun sa mga Israelita, sa Old Testament, it's the same standard that God measures you. Yun yung same plumb line. The difference is that in the New Covenant, Christ Himself is our righteousness. Kaya nga ikaw hindi ka talaga naging naligtas, hindi ka naging righteous by your own work, kundi ikaw ay naging righteous because of Jesus Christ. So whenever God is looking into your life, when God is looking at kung titingnan kasi ng Panginoon, yung sarili nating righteousness, wala talaga siyang makikita, hindi ka talaga nakapasa. Pero when you accepted Jesus Christ as your own Lord and Savior, sabi niya dito on 2 Corinthians 5:21 that Christ Himself is our righteousness. Ang righteousness mo, si Kristo. So, pag tinitingnan ka ng Panginoon, hindi niya tinitingnan kung ikaw, si Joseph, si Arlene, si Toper. Ang tinitingnan ng Panginoon kung sino si Kristo. And by that standard, nakapasa ka because you have Jesus Christ in your life. Not your own works, not your own action, not your sin, not your mistake, but God's perfect obedience and perfect righteousness. Amen? Malinaw ba na ang standard ng Panginoon hindi nagbago, perfect pa rin ang kailangan niya. Pero nakikita niya sa iyo ay perfection because you have Christ in your life. So we can straighten our crooked lives. Yan ang katotohanan. Hindi talaga natin kayang ituwid ang ating buhay, hindi talaga natin kayang maging perfecto. But in Jesus, we are justified and made right before God. So makikita talaga natin that it's not you, it is Jesus Christ. Let's read from 2 Corinthians 5 verse 21. Sabi dito, God made Him who had no sin to be sin for us. Yung Diyos na walang kasalanan, siya ay naging makasalanan para sa atin
na mga makasalanan so that, ano daw yung naging resulta, we might become the righteousness of God. You are the righteousness of God. So when God is looking at you, hindi niya nakikita yung mistakes mo, yung past mo, yung kamalian mo. But when God looks at you because you received Jesus Christ, you have the righteousness of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen, amen. And yun po yung tinuturo sa atin ng Panginoon na napakahalaga na maging maingat tayo. Kasi minsan, akala natin yung standard natin yung susundin ng Panginoon eh. And minsan siguro iniisip natin na yung standard natin yung, ay parang pasa naman ako sa standard ko, siguro tatanggapin to ng Panginoon. Hindi kayang tanggapin ng Panginoon yung offering mo kasi hindi ka naman perfect eh. But because of the perfect offering, si Jesus, tinanggap ka at pinatawad ka sa iyo yung mga kasalanan. Amen? Amen, amen, amen. So our righteousness is not on your own works, but it is through our Lord Jesus Christ. And alam nyo ba, na yung plumb line kasi, it is a very common material. So yung plumb line kasi, isa siya sa mga common na mga gamit na ginagamit during the ancient times. So ito yung ginamit ni Amos na imagery para madaling maunawaan siya ng mga tao during that time. And Jun, maging malinaw po sa bawat isa na hindi tayo hinihusga ng Panginoon sa pamamagitan ng sarili nating standard o kung anong sinasabi ng mundo na ay mabait naman yan, mapupunta yun sa langit. Hindi ganoon, hindi yung sarili nating ay ba, ito naman ang kanyang kabaitan, ito lang kanyang kasamaan. Pwede na yan. Pero hindi, ang nire-require ng Panginoon, perfection. But God can only find perfection in our Lord Jesus Christ. Amen? Amen, amen. Point number 3. Pangatlo na tayo. Sabi dito, don't wait. Choose to be right with God today. Pwede bang i-chat natin dyan, today. Malalaki ha, dapat malalaking today para maging malinaw talaga sa atin. Can you type in today? Today. Amen. So, sabi dyan, dapat daw, pagka when we choose to be right with God, minsan sino ba nakakaramdam sa inyo minsan ng gano'n na parang, well, may nagawa kang mali or parang may mga, alam mo, nanlalamig ka minsan, nanghihina ka, iniisip mo, parang nagwe-wait ka ng perfect time na kung kailan ka babalik sa Panginoon. Na siguro may perfect time para ako'y bumalik sa Panginoon o hindi muna ako magpe-pray ngayon, bukas na, tsaka ako magpe-pray. And alam nyo, nakita natin yan sa buhay ng mga Israel na actually the first time na binigyan sila ng vision, dapat judgment na yun eh. Pero nagkaroon lang ng mercy ang Panginoon. The second time, may judges na ulit sila ng Panginoon, but God relents again. Nagbigay ulit ng mercy ang Panginoon. The third time, wala na. End na. Hindi na, yun na pala, judgment na pala yung sunod nun. And the lesson here is very clear. Napakalinaw. Don't wait for the right moment. Kung gusto mong makipag-ayos sa Panginoon, if you want to be, ano lang yun, makalakad ng tuwid sa Panginoon, if you want your relationship with God to be correct, gusto mong ayusin yung relationship mo, mo sa Panginoon, if you want to repent, don't wait for the perfect moment or naghihintay lang ako ng perfect timing kung kailan ako makikipag-connect sa Panginoon. And yun ay isang lies na palaging sinasabi sa atin ng kaaway that there is time. Yan lagi ang sinasabi sa inyo ng kaaway eh. Next week ka na lang magsimba, next week ka na lang umattend ng Bible study, next week ka na lang umattend ng Zoom Bible reading, next week ka na lang mag-pray kasi may time pa naman eh. Yan lagi ang sinasabi sa atin ng kaaway that there is time. Pero alam niyo ba, laging malinaw, laging sinasabi ng Biblia that salvation is now, repentance is now, because life is uncertain. Hindi mo talaga masasabi. Alam niyo nga, pansin ko nitong mga nakaraang mga araw, hindi talaga natin masabi kung anong pwedeng mangyari. Yung mga recent na mga bagyo, recent na mga baha, ngayon may mga naputok pang bulkan. And alam nyo, recently pansin ko din, ang dami ding mga inaatake sa puso ngayon. Hindi totoo, ang daming namatay ditong recently, tsaka mga tatay ng kaklase namin, kakilala. Ang daming na and usually ang mga nila ay okay pa naman, malakas pa naman, parang alam mo yun, parang siguro naghihintay lang din sila ng time na maging correct with God. Pero alam nyo, ang sabi nga, ang buhay natin is uncertain. Hindi mo sure ang buhay natin.
yung pagdi-delay natin ng ating obedience sa Panginoon, yung pagdi-delay natin ng parang iniintay natin ng perfect time bago tayo makipag-connect ulit sa Panginoon, bago tayo ulit makipag yung buuin yung tamang relationship talaga natin sa Kanya. Alam mo, that is dangerous. O tapikin mo yung sarili mo. Sabi mo, dangerous. So, waiting for the perfect time often leads to missing the opportunity to be reconciled with God. Alam mo, sabi ko nga, walang perfect time. The best and the perfect time para sa iyo ay bumalik ka sa Panginoon. It is always now. Now is the moment. Parang kanta yun na. So, alam mo niyo, alam niyo, pagdating talaga sa Panginoon, hindi siya hindi dapat siya laging pinagpapabukas. So, in today's life, it is easy to say na next week na lang ako maglilingkod sa Panginoon, next week na lang ako babawi sa Panginoon, next week na lang ako magpe-pray kapag feel ko na parang ready na ako. Pero kagaya nung nangyari sa Israel, the first time nag-show ng mercy ang Panginoon, the second time nag-show ng mercy ang Panginoon, pero you will never know until baka bukas dumating ng Panginoon. We'll never know. Pero alam niyo yung sinasabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2. For he says, in the time of my favor I heard you, and in the day of salvation I help you. I tell you, now is the day of God's favor. Kailan daw? Now is the time of God's favor. Now is the day of salvation. Pwede bang type natin dyan? Now is the day of salvation. Amen. Amen. We don't have to wait for the perfect time, perfect timing para i-correct yung life natin with God. Alam niyo, isa sa mga naalala kong parables dito is the parable of yung full man. Actually, ang pagkaka-describe pa sa kanya doon is parang siya full. Ibig sabihin parang bonax. Kasi during this time, parang meron siyang ipon eh. Sabi niya, tama, pagkatapos nitong last na ani na to, iipunin ko to, tapos pagkatapos kong ipunin, tatambakin ko to dito, tapos parang basta ang gagawin niya, iipunin ko ng iipunin. Parang wait lang ako ng wait. Tapos kinabukasan, tsaka ako gagawin yung lahat ng bagay na yan. Pero sinabi sa kanya ng Panginoon, parang pero ang hindi niya alam. Parang ganun yung pagkakaset up nung verse na yun. Kung mababasa niya siya, ang pagkakaset up niya doon kasi parang hindi alam sinasabi na to ni Jesus pero hindi alam nung lalaki na yon. Parang ang point ni Jesus sabi niya, pero hindi niya alam, bukas kukunin ko ng kanyang kaluluwa. Ganon din na a wise man seeks God today and a fool man thinks that he always has time. Hindi yun yung laging sasabihin sa'yo ng kaaway na may oras ka pa, pwede pa yan. I-delay mo pa yung obedience mo sa Lord. Pero now is the day that we correct our relationship with God. So, ito po ay maging reminder para sa lahat sa atin. Alam nyo, iniintay ka lang ng Panginoon. The Lord is waiting for you to be correct with Him. The Lord is waiting for you to for God to show mercy to you. Minsan natatakot tayong lumapit sa Panginoon na thinking na baka i-judge niya tayo. Pero mararanasan mo lang yung judgment kapag hindi ka lumapit sa Kanya. Kaya lumapit ka na sa Panginoon. So whenever you have a time, i-ask mo sa Panginoon, Lord, ano ba yung gusto mong i-correct sa akin? Lord, ano ba yung gusto mong ipaayos sa akin? So confess all your sins, repent on your sins instead of postponing it. Alam niyo, ang paniniwala ko naman, ang repentance, hindi naman yan yung pag sinabi mo ngayon, Lord, hindi ko na talaga to gagawin. Hindi mo na talaga siya magagawa 100% agad. For example, meron kang bisyo, yosi, alak, pagmumura. But it starts with a decision today na Lord, ayoko na. Although minsan may mga time na magfo-fall ka pa din, pero at least alam mo sa heart mo na I am doing my best, ginagawa mo yung part mo na ayoko na doon. Kahit mag-fail ka, nandiyan naman ang banal na Espiritu sa'yo para tulungan ka eh. But it starts with small step of prayer and a small step of decision na Lord, I want to be correct with you. Gusto kong ayusin to, Panginoon. And alam nyo, ang naniniwala ako ng isang tao na merong heart na gustong mabago, ng isang taong may heart na gustong mag-obey sa Panginoon, to live a life that is pleasing to God, walang ibang tutulong sa iyo kundi ang banal na Espiritu. Minsan iniisip natin na parang hindi ko kaya, mahina naman ako, I am weak, parang wala na yata akong pag-asa. Pero if you have the heart, meron kang pusa na, Lord, gusto ko tong isurrender sa iyo.
Ang banal na Espiritu mismo ang gagawa ng kaparaanan para malakaran mo kung ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon. Amen? Amen, amen, amen. So, yun. Thank you so much sa inyong pakikinig. And alam nyo ba, dun sa Hebrew culture kasi, pag sinabi nilang delayed obedience, usually parang ang pinaka-point nila doon, pag sinabi nilang delay obedience, parang nag-iintay lang sila na dumating yung disaster. Na parang sige, bukas na lang, ay bukas na lang, bukas na lang. Tapos malalaman nilang tapos na kapag dumating na yung disaster, and do not wait for the disaster. Pwede yung chat mo dyan. Chat nga natin dyan. Sabihin, do not wait for the disaster. Wag mo lang intayin, kapatid, na disaster muna ang iyong danasin. Alam nyo, sabi dito sa last slide natin, the new covenant under Jesus Christ flips the timing. Kasi dalawa to eh. Yung sa Old Testament kasi, ang picture niya, mag-repent ka na. Ayun man, ano ka na, mag-turn back ka na, or para hindi mo maranasan yung judgment. Parang ang focus niya is para makaiwas ka dun sa judgment. Pero in the new covenant, the focus is mag magrepent ka na ngayon because the God's grace is waiting for you. Nakita niyo yung comparison. Sa Old Testament, you are repenting now because parang iniisip mo na parang may ticking time bomb na paparating sa iyo, parang may judgment na susukob sa iyo. Although that is the truth even up to now, pero ang kaibahan sa New Testament, ang timing nasa hawak ng Panginoon na instead ang fear mo is magkaroon ka ng judgment, meron kang ngayong excitement sa kabilang banda na if you repent now, God's grace is waiting for you. Sabi dito, whereas Israel waited and faced inevitable judgment, we have immediate access to grace. Sinabing immediate, agad-agad. Nandiyan na agad. So, procrastination is a missed opportunity. Kung nagpo-procrastinate ka sa work, o kung nagpo-procrastinate ka sa pag-aaral, huwag mo ka mag-procrastinate sa call sa ng Panginoon. Amen? Amen, amen, amen. So yun, thank you so much sa inyong lahat. Thank you for your time. And I hope that this message gives us a warning. Naniniwala ako na ang warning is a love language. 'Di ba? Pwede pag sinabi sa ng nanay mo na, anak, wag mong hawakan yung mainit na kawali ha. Mainit 'yan, wag mo yang hahawakan. Hindi ibig sabihin na tinatakot ka niya. It is not to strike fear, but to give you time and bigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon para maging prepare sa isang bagay. Amen. Warning is not to give fear, hindi na diyan ang warning ng Panginoon para tayo takutin, kundi bigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon para maging prepared at maranasan yung mercy niya bago pa yung judgment. Amen? Kaya nga tayo mga Kristiyano, tayo mananampalataya, there's no fear sa atin. Hindi tayo natatakot sa judgment because there is no judgment and there is no condemnation in our Lord Jesus Christ. But because you have Jesus Christ, walang judgment sa'yo. Hindi condemnation, but what you have is grace, what you have is mercy. Amen? Amen, amen. Praise God, praise God. Thank you so much po sa lahat ng mga nakasama natin ngayon. Thank you. And before tayo maghiwa-hiwalay, pwede pa tayong maglarawan. Picture tayo guys. And open your camera. Dito ka, Joseph. Picture tayo. Picture. Si Kimi. Pero, Saan kayo, Day? na dyan? One, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Chapter 7. Ganun. O yung iba. Ganun. Paano ba? Ganito. Yan, 7. Okay, 1, 2, chapter 7. Yo. Thank you po. Salamat po sa inyong lahat. And tayo po ay magkita-kita bukas. Ay, wala pala bukas. May Bible study. Bukas po, 2:30 ang ating Bible study sa Santa Catalina and 5 p.m. naman po sa Custodio. Pero 2:30 na. Thank you sa inyo. Bye-bye. Salamat po sa inyo. Thank Ate you. Ernest, Bye-bye. congrats ulit. Bye-bye. Thank you sa inyo. Bye-bye! Bye-bye, Teper.
Parang hindi kayo magkatabi, oh. Sure Happy po. Love Meet. Dito lang ako sa labas. Kimi, Jenny B, bye-bye. Bye-bye, Jenny B. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye po. Bye-bye po. Bye-bye. Bye, Jenny B. Kimi, bye-bye.